Hi, kids! Hi, Eric! Marami pa rin ba kayong homework? Opo, Kuya Eric, pero natatapos naman po sa oras. Ganon din po ako, Kuya Eric. Tinatapos ko din po kaagad para makapunta po ako kaagad dito. Ba pong talagang inaabangan niyo pinag-aaralan natin dito, ha? Opo, naalala ko po, ang pag-aaralan po natin ngayon ay kung ano po ang causes ng air pollution. Oo, yun nga pag-aaralan natin. Kayo ba? Alam niyo ba ang causes o dahilan ng air pollution? Sa nabasa ko po, Kuya Eri, ito po ay maaaring gawa po ng tao o dahil po sa natural na dahilan. Natural na dahilan? Oo, galing sa natural resources na ang dulot ay air pollution. Halimbawa na yung African dust na mula sa Sahara Desert, sea spray, kung saan dinadala ng hangin ay ang asin na mula sa dagat o forest fire. Ang dami po palang maaaring maging dahilan ng air pollution. Oo, at marami pang iba. Naalala niyo ba yung pinag-aralan natin kahapon tungkol sa air pollutants? O, yun ang kadalasang sangkap ng pagkakaroon ng air pollution. Sige po, Kuya Eric, interesting nga pong pag-aralan yan. Kailangan natin itong malaman para alam natin kung paano pangangalagaan ng hangin at ating kapaligiran. Lalo na't ito po ay bigay ng Diyos sa atin na dapat nating ipagpasalamat. Dapat lang mga bata, dahil ang mga nilikha ng Diyos ay nagpapasalamat din. Ito, basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Awit, sa 148, 1,8. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo siya sa mga kaitaasan. Apoy at granizo, niebe at singaw, unos na hangin na gumaganap ng kanyang salita. Ang galing naman, lahat po ng nilalang ng Diyos ay nagpapasalamat sa Kanya. Kaya dapat hindi natin sirain ang mga nilikha niya. At yan ang ating verse of the day. O sige, mabuti pa ihanda nyo ang inyong sarili. Pag-aaralan natin maya-maya ang iba't ibang dahilan ng air pollution. At yan ay sa pagbabalik ng KNC Show!